Kapatid, kung pinapanood mo ito, marahil isa ka sa taong pagod na magmahal, pagod nang maghintay, at pagod na rin umasa. Parang nauubos na ang lakas mo. Dahan-dahang binabawi ng buhay mo ang sigla mo. Pero gusto kong malaman mo ito, hindi mo kailangang sumuko. Dahil ang Diyos hindi sumusuko sa iyo. Sa oras na nawawala ka sa sarili mong kwento, siya ang nagpapatuloy ng mga pahina mo para sa iyo. Narito ang 5 paraan para muli kang magkaroon ng pag-asa mula sa kawalan. At kung paano natin isasabuhay kalakip ng salita ng Diyos bilang gabay. Una, umiyak sa Diyos dahil ang luha mo ay mahalaga sa Kanya. Hindi ka hinaan ng umiyak. Ang pag-iyak sa Diyos ay isang uri ng panalangin. Kapag wala ka nang masabi, hayaan mo na ang luha mo ang magsasalita para sa puso mo. Ang bawat luha mo ay alam niya at hindi siya natutulog. Nakikinig siya kahit wala kang sinasalita. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi isang pagkatalo, kundi simula ng tunay na buhay. Dahil ayon sa awit 56 talata 8, ipinagsama-sama mo ang aking mga luha at inilagay mo sa iyong sisidlan. Pangalawa, hayaan mo na buuin ng Diyos ang nawasak mong tiwala. Siguro, sinaktan ka ng taong inaasahan mong magmamahal sa iyo. Siguro nagtiwala ka na pako ang mga bawat pangako. Pero hindi lahat ay iniwan ka. Ang Diyos kailanman ay hindi lumayo. Kapag gumuho ang lahat ng sandalan mo, doon mo makikita na siya lang pala ang tunay na matibay. Hindi pa huli para muling maniwala. Hindi pa huli para muling magmahal. Magsimula ka sa Diyos. Dahil ayon sa awit 34 talata 18, dahil ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at nililigtas ang mga nawalan ng pag-asa. Pangatlo, magpahinga ngunit huwag isuko ang laban. Hindi masama ang mapagod. Hindi ka hinaan ang magpahinga. Ang katawan mo ay nilikha at nangangailangan ng pahinga, gaya ng puso mo. Kung sa ngayon ang magagawa mo lang ay huminga, sapat na yon. Ang mahalaga ay hindi mo pa isinusuko ang paniniwala mong may mangyayaring mabuti. Dahil ang pangako ng Diyos, darating ang anihan. Basta huwag ka lang bumitaw. Dahil ayon sa Galatias 6 talata 9, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Darating ang takdang panahon, aani tayo kung hindi tayo susuko. Pang-apat, ibalik sa Diyos ang kontrol. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat. Hindi mo hawak ang lahat. Hindi mo kailangang hawakan ang hindi mo kayang dalhin at hawakan. Kapatid, hindi kasi Superman. Tao ka. At tama lang na minsan, ikaw ay humina. Pero ang Diyos, siya ang sandigan na hindi bumibitaw. Ilagay mo sa kamay niya ang mga bagay na hindi mo kayang unawain at dalhin. Mas mapayapa ang puso kapag ang Diyos ang may hawak ng lahat. Dahil ayon sa unang Pedro 5, talata 7, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Panghuli, patuloy kang mamuhay ng may pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Minsan, mahirap maniwala sa gitna ng katahimikan, parang ang tagal sumagot ng Diyos. Dahil ang pananampalataya ay isang pagtitiwala na kahit wala ka pang nararamdaman, ay gumagawa na siya ng paraan para sa iyo. Sa katahimikan, gumagalaw ang Diyos. Sa likod ng mga bakit mo, bakit ka sinaktan, bakit ka umiyak, o bakit ka nahihirapan, may plano na siya para sa iyo. Ang pananampalataya ay hindi madali, pero ito ang magsasalba sa iyo. Dahil ayon sa Hebreo 11, talata 1, sapagkat ang pananampalataya ay katiyakang tinatanggap natin ang ating inaasahan at paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kapatid, hindi mo kailangan tapusin ang buhay mo para tapusin ang sakit. Dahil sa Diyos, may bagong simula kahit sa mga pusong durog. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi wakas. Ito'y pahinga lamang upang marinig mo muli ang salita ng Diyos na nagsasabing, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Hebreo 13, talata 5. Minsan, sapat na ang isang bersikulo sa Biblia para muling buuin ang pagkatao mong nagulo. Hayaan mo na ang video na to ang maging linya ng buhay mo. Tumayo ka muli at magpatuloy. Dahil hindi pa dito nagtatapos ang kwento mo.
Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating munting channel, Mr. 721 Catholic. Kayo ang naging inspirasyon para magpatuloy ang ating misyon, para magbahagi ng liwanag, pag-asa, at pagmamahal ng Diyos. Hinhikayat namin kayong i-follow at i-share ang ating video para mas marami pa tayong maabot. Maaari din kayong magbahagi ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-send ng stock na malaking tulong para may pagpatuloy natin ang mga proyekto, lalo na ang pagtulong sa higit na nangangailangan. Kasama kayo sa bawat dasal, kwento at kabutihang ating pinapasa. Pagpalain kayo ng Diyos. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.